Maaring mukha siyang lola, pero ayon sa mga awtoridad sa Florida, isa siyang mamamatay taong walang awa. Tara na. Tara na, anong nangyari? Si Susan Avalon ay inaakusahan ng sunod-sunod na pagpatay at ng pagkitil sa buhay ng hindi lang isa, kundi ng dalawa niyang dating asawa. Sabi niya, nahuli raw nila si Susan Avalon, dating asawa, na nyanakaw ng mga bag para sa take-out sa Panera Bread. Meron tayong bagong labas na body cam footage na hindi lang ipinapakita ang sandali ng kanyang pagkakaaresto, kundi pati na rin ang mahalagang pahiwatig na sinasabi ng mga investigador na tumulong para mabuksan ng husto ang kasong ito. Tinutukan namin ang kasong ito, inihahatid ng Law and Crime. Ako, si Chris Stewart. Iba-iba ang anya ng mga mamamatay tao at hindi mo talaga alam kung anong nangyayari sa buhay ng isang tao o kung anong tumatakbo sa kanilang isipan. Si Susan Avalon ay sinasabing nagkimkim ng matinding galit na naging dahilan upang siya ay gumamit ng karahasan sa isang nakakatakot na paraan. Sasamahan namin kayo sa kwentong ito. We'll be with you in My just a second, shoulders okay? hurt. Ito ang nangyari bago yun nang natunto ng mga otoridad si Susan Avalon. Tara na. Tara na, anong nangyari? Ipakikita ko pang iba pang bahagi ng pag-aresto niya mamaya. Pero bago yon, pag-usapan muna natin ang karumal-dumal na krimeng iniuugnay sa kanya. Nagsimula ang investigasyon sa isang tahimik na araw sa kalagitnaan ng linggo sa isang bahay sa Manatee County, Florida, malapit sa Tampa. Manatee County, Siam Nice, ang isa. Anong address ng emergency mo? Hi, nandito po ako sa... Hindi ko alam anong nangyari. May narinig po akong kumatok sa pinto, binuksan nito ng tatay ko, at may narinig akong mga putok ng baril. Tumakbo paakyat ang tatay ko, pakiusap, magpadala po kayo ng tulong ngayon na. Iyan ay 15 taong gulang na babae na nagtago sa bahay matapos barilin ng ama sa harap ng pinto. Ito ang sinabi niya sa mga dispatcher na nakita niya. Parang silver na van yun, na mabilis umalis. May isang tao na may dalang malaking tote bag, malamang may baril, at nakasuot ng abong hoodie. Mukha po silang pandak, siguro mga 5 lang ang taas. Parang tinatawag ako ng tatay ko. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa ganung sitwasyon. Tatawag ako sa 911. Sabi ko wag, hindi ko alam kung nandyan pa sila o wala. Ayos ka ba? Na-barrel ako. Nagbibiro ka ba? Pasensya na. Oh my God! Ito! Nabari ng tatay ko. Sige, saan siya nabaril? Ano? Pasensya na. Saan siya binaril? Sa dibdib. Oy. Accuse that. Ano? Problema. Mahal kita. Nasa linya ako ng 911. Mahal kita. Sige, ang kailangan mong gawin ay kumuha ng malinis at tuyong tela o tuwalya at ilalagay mo ito. Ilagay mo ito mismo sa sugat, okay? Sige. Basang ka na ba? Hindi, malinis at tuyong tela o tuwalya lang. Sige, anong pwede kong gawin? Sige, ilagay mo ito sa sugat at idiin ng mabuti. Ako si California. Oo, saan? Ano yun? Ano? Ginagawa ko na, pinitingdot ko na. Seizure. Patuloy mo lang din ha. Nandiyan pa ba ang suspect? Hindi ko alam. Umuwi ka na agad. Maaari mo bang tanungin ng tatay mo? Umalis na ba ang pinaghihinalaan? Nakita ko siyang umalis. Umalis na ba siya o nasa bahay pa? Naka-sweatshirt siya, naka-mask, may Panera bag. Isang Panera bag, medyo kakaiba para sa mamamatay tao, pero malaking pahiwatig ito. Agad ding dumating ang mga pulis at paramedic sa bahay. Doon natagpuan ng tatay ng tumawag, 54 anyos na si David Scott, na binaril. Narito ang video ng investigador sa insidente. Ayon sa kanila, habang ipinaglalaban ni Scott ang kanyang buhay, sinabi niya sa investigador kung sino raw ang bumaril sa kanya. Ang mga tanong na itinatanong sa kanya ng mga deputy ay, sino ang maaaring gumawa nito sa iyo? At sabi niya, posibleng ang gati kong asawa. Si Scott ay agad dinala sa ospital at doon siya pumanaw. Sa mga huling sandali niya, itinuro niya raw sa pulis ang posibleng pumatay sa kanya.
Isang taong kilala ng pulis na may napatay na bago pa dumating sa pintuan ni Scott. Ang pangalan ng babaeng yon ay Susan Avalon, dating asawa ni Scott, at siya ay 51 taong gulang. Bukod sa panera bag at ID ng biktima, sinabi ng tumawag sa siyam na 111 na ang pumatay sa kanyang ama ay nagmaneho ng pilak na van. Ano ang ginawa ng pulis? Tiningnan nila kung anong sasakyan ang nakarehistro kay Susan Avalon, at ito ay isang Honda Odyssey, isang minivan. Kulay abo ito. Agad na pagtanto ng mga pulis na si Susan Avalon ay di umani hindi lang isang dating kasintahan ng pinatay. Inakusahan din siyang pumatay ng isa pang dating kasintahan, mas maaga pa nun. Tatalakayin ko yan mamaya. Habang iniimbestigahan ang kaso sa Manatee County, naghanap ang pulis ng Panera Bread malapit sa krimen at may natagpuan silang isa na 1.5 milya ang layo. Tiningnan nila ang surveillance footage sa restaurant at nakita raw nila si Susan Avalon sa loob. Sabi niya, nahuli yata nila ang dating asawa na nagnanakaw ng take-out bag sa Panera Bread. Kylan, Bago siguro ito ngayon, suot ng suspect ang tote bag niya mula sa Panera. Kaya pumunta sila sa isang lokal na Panera Bread na mga 1.5 milya mula sa pinangyarihan. At nakita nilang suspect. Pumasok siya sa Panera Bread, pumunta sa lugar kung saan nakalagay ang food delivery stand, kung saan pumupunta ang Uber Eats at DoorDash sa Panera Bread na yon. Kinuha ang pagkain at umalis. Hindi niya binayaran yon. Hindi sa kanya yon. Nagdesisyon lang siya na ito ang magiging paraan niya papunta sa harapang pinto. Mayroon kaming license plate reader na nakakuha ng plaka ng sasakyan ng suspect. 11 taon nang hiwalay si Avalon kay David Scott. Nakakakilabot ang paraan ng pagkakadiskubre ng pulisya na may iba pa siyang pinatay di umano noong araw na yon. Ayon sa pulisya, pumunta sila sa bahay ni Susan sa Citrus County, Florida. Habang naghihintay ng search warrant, nakita nilang lumabas siya ng bahay at sumakay sa silver na minivan. At sa kanyang mga kamay, di umano ay may hawak siyang bleach at mga basahan. Kaya agad siyang inaresto ng mga pulis. Anong nangyari? halika na. Umatras ka, kunin mo ang... Bantayan mo ang likurang pinto. Walang problema. Hindi mo maririnig sa bodycam video kung ano raw ang sinabi niya sa mga pulis nang tanungin siya kung pinatay ba niya ang dating niyang asawa nung umaga na yon. Kaya dumating kami sa bahay sa Citrus County at nakita namin ang kotse niya. Ang kotse na pinaniniwala naming sangkot sa krimeng ito. Umupo kami at naghintay ng tulong mula sa Citrus County. Isinusulat namin ang search warrant, ginagawa ang lahat ng kailangang papeles para makapasok kami sa bahay na ito at makausap ang suspect. Lumabas siya. Lumabas siya ng bahay na may dalang bleach at basahan. Sumakay siya sa pilak na Odyssey at nagsimulang punasan ng kotse. Nilapitan namin siya. Ipinaalam ng mga detective sa kanya na naroon sila upang pag-usapan ng dati niyang asawa. Sabi niya, alin doon? Sabi niya, alin doon? Alam lang ng mga investigador na tungkol ito sa lalaking binaril niya sa harap ng pintuan na may Panera bag noong araw na yon sa Bradenton, Florida at Manatee County. Dahil dito, nagtatanong na sila kung sino pa ang nasa panganib o patay na. Kaya hinanap nila ang mga taong malapit kay Susan Avalon at nakita nilang dapat din nilang tingnan ang isa pa niyang ex. Si Tommy Fletcher ay isang lalaki na nakatira sa Tampa. Pinaniniwalaan naming umalis siya ng Citrus County noong umaga at pumunta sa Hillsborough County. Pinatay niya ang unang biktima na siya niyang pangalawang dating asawa. Tumawid siya sa Skyway papuntang Manatee County. Pumunta siya sa Panera Bread, kinuha ang pinag-usapang mga bagay at nagtungo sa bahay ng una niyang dating asawa na pangalawang biktima rin. Kumatok siya sa pinto at binaril ang ikalawang biktima. Kasi kailangan ng umalis ng deputy na ito. Malamig, sisiguraduhin kong mas mainit ang para sa'yo, ayos. Sige, mukhang makukuha ko. Magiging sobrang sama. Ayos lang yan. Gusto ko to. Nawalan ako ng malay nung nakaraang weekend. Hindi ko alam. Pasensya na. Ayan, pasensya na nangyari yon. Sige,
Medyo mas mainit na ba yan? Tama na ba para sa'yo? Oo. Sige, perfecto. Tama. Nasa kustodiya na si Avalon. Kahit nahuli siya sa umano'y pagpatay ng 2 tao, nagrereklamo pa rin siya sa lamig sa Florida tuwing Disyembre at sa hindi niya pagiging komportable habang inihahanda siyang dalhin sa kulungan ng pulis. Babalikan ka namin sandali lang. Jito. Ito ang sinabi ni Avalon pagdating niya sa kulungan ng county. At oo, nagrereklamo pa rin siya. Sandali lang, kasi kailangan ko itong ayusin dahil masyadong maluwag. Ngayon, Susan, kailangan kitang pakiusapan na huwag galawin ang mga kamay mo. Hindi ko maayos ang poses mo kung patuloy mong ginagalaw ang mga kamay mo. Sige. Ayan, sige, ayos ka na. Pupunta na tayo doon. Oo. Salamat, Sarahe. Ako nang bahala dito. Diyan sa loob. Pwede mo ilagay ang mga kamay mo. Sarah. Majiging. Yung marib dito sa side na to, kukuhanin kita ng isa. Sige, titignan ko kung may kumot akong pwede ibigay sa'yo. Hindi, isa pa lang yan. Sa pangalawang butas naman tayo. O, sabihin ko sa'yo, kumala na. Diretso ka na lalapag na sa akin. Walking straight for me, okay? Sige, lagi mo sinasabi. 17. Tatlumput pito. Ala, pupunta tayo diretso kay Obama. Ayan na. Sandali lang. Huwag mo kalimutang tawagan si Serge. Hindi ko kakalimutan. Nasa loob na tayo. Sige. O, nakita ko na dito may tubig para sa'yo. Manatili kang nakatutok para sa iba pang balita. Hanggang. Nasa inyo na ang lahat. Oh, Oh, hubad. Tingnan natin kung matatakpan ko pa yung iba. Nasa bilid lang. Heto na. ay. Ikaw. Nasa. Pwede mo bang tawagan ang cellphone ko? Just Serge? Hindi ko alam. Switch. Oo, alam ko. Sige. May nararamdaman sa puso, pero alam mo, Wala ka sa mga tala ko. kumalma ka, ayos lang yan.
Kukunin ko lang cellphone ko. Ikaw na bahala sa pinto. Ikaw. Ayos ka lang ba? Masakit lang. Marami akong tama ng balas sa bahaging ito. Ngayon, mahirap tukuyin kung si Susan Avalon ay nakayuko at hinihingal dahil inaharap niya ang realidad ng umano'y ginawa niya at kakasuhan siya ng pagpatay sa dalawang lalaki na posibleng di na siya muling maging malaya. Baka hindi siya komportable kasi may mga problema daw siya sa kalusugan. Ngayon, ito ay larawan ni Susan Avalon na lumalabas sa korte sa kasong nagaganap sa Tampa. Iyan ang pagkamatay ni Timothy Fletcher na umano'y pinatay niya bago magmaneho sa Manatee County at patayin din si David Scott, isa pa niyang dating asawa. Si Susan Avalon ay kinasuhan ng sinadyang pagpatay sa unang grado. At sinabi ng mga piskal sa kasong iyon na balak nilang hingin ang parusang kamatayan. Ngayon may tanong, kung bakit natagalan bago napansin ng mga autoridad na si Fletcher ay napatay sa Tampa. Pakitingnan ng pre-trial detention na dokumentong nahanap namin. At sinasabi dito na sa parehong araw na napatay si Fletcher, ang kanyang telepono umano ay tumawag sa siyam isang-isa, bandang 12:04 ng hapon. At ayon sa mga piskal, nang pinakinggan nila ang tawag na yon na hindi pa inilalabas sa publiko, sinasabi ng mga piskal na maririnig mo ang mga putok ng baril sa tawag na yon at pagkatapos ay naputol ito. Tinawagan ng dispatch ang numerong iyon pabalik. At isang babae ang sumagot sa telepono ayon sa mga piskal. At sinabi ng babaeng iyon sa dispatch, walang problema dito. Nag-ehersisyo lang siya at hindi na kailangan magpadala ng pulis doon. At kinansela ng pulisya ang tawag para sa serbisyo. At hindi nila natagpuan si Fletcher hanggang sa maaresto si Avalon kinabukasan. At hindi rin bago umano niya pinatay ang isa pang lalaki sa ibang lalawigan. Ngayon, tinanong ang pulisya ng Tampa tungkol dito ng isang lokal na istasyon ng telebisyon, ang 10 News sa Tampa. At pinanindigan ng pulisya ng Tampa ang kanilang dispatcher. Sabi nila, hindi napansin ng dispatcher ang mali at sinulod lang ang protocol. Sa Manatee County, si Avalon ay may kasong second-degree murder gamit ang baril na hindi pinapatawan ng death penalty. Mulay, itinutulak ng mga taga-usig ng Tampa, Hillsborough County ang death penalty kay Susan Avalon. Magkahiwalay pa rin ang mga kaso. Mayon, malinaw na may koneksyon na matagal na sa pagitan ni Susan Avalon
at ng dalawang lalaking umano'y pinatay niya. May isip mo, may mga lumabas bang babala nun? Meron bang anumang palatandaan na nagpapakita na ang babaeng ito ay umano'y gustong gumamit ng karahasan at gagawin ito sa isang nakakatakot na paraan sa gitna ng araw? Sa gitna ng isang linggo? Nakita namin ito sa social media. Nag-imbestiga kami at sinuri ang mga public post ni Susan Avalon sa Facebook. At aktibo siya. At bagamat hindi bahagi ng opisyal na imbestigasyon ng pulisya ang mga post na ito, tila'y pinapakita ng mga ito ang isang taong nakikipaglaban sa matinding galit, pagtataksil, at pagnanais ng panibagong simula. Kaya ang mga post na nakita namin ay ilang taon na. Noong Hulyo 2020, napansin naming si Susan Avalon ay tila naghahanap ng legal na paghihiwalay. Noong Hulyo, 8 nag-post siya sa Facebook group at humini ng rekomendasyon ng mahusay na abogado para sa diborsyo. Ibinigay na ng hukom sa akin ang permanenteng utos para sa proteksyon laban sa karahasan sa tahanan. Ang permanenteng kautusan ay para protektahan laban sa domestic violence o karahasan sa tahanan. Kaya ilang araw lang matapos iyon, Hulyo 13, 2020, mukhang napunta na ang atensyon ni Susan sa kanyang pangalan. Nag-post siya ng tanong kung ano ang pinapayagan ng korte. CP, ano ang pinayagan kayong ipalit ng korte sa pangalan ninyo? Gusto ko sanang alisin ang apelyido ko at gamitin na lang ang unang at gitnang pangalan ko. Kung hindi nila payagan, pipili na lang ako ng bagong apelyido o gamitin ulit ang apelyido ko noong kasal. Fast forward tayo, Oktubre 5, 2025. Mga 2 buwan bago ang pamamaril, nag-post siya ng mapait na pagninilay tungkol sa pagtataksil gamit ang ibang account. Sabi niya, nakakabilib kung paano mong naibibigay ang lahat at nagagawa para sa isang tao ang hindi nagagawa ng iba para sa kanila. Tapos bigla ka na lang nilang sisipain at pagtataksilan. Kung tinutulungan kita, dapat tinutulungan mo rin ako. Kung hindi mo gagawin, balang araw lalayo ako. Sakto sa oras na marerealize mong may nawala sa'yo. Nakakagulat talaga yan, pero ito na siguro ang pinaka-prangkang nakakakilabot na post na nakita namin. Hindi ito status tungkol sa diborsyo o pagtataksil, kundi orihinal na tulang ibinahagi niya sa publiko na pinamagatang Hell to Pay. Bito, ikinuwento niya ang karanasan noong bata siya kung saan nakasalubong niya ang demonyo na nagsabing ang mundo ay kanya. Tinutukoy ng tula ang pagpili sa madaling buhay na may kompromiso o mahirap pero matuwid na buhay. Bahagi ito ng akdang isinulat ni Susan Avalon. Sipi, nakita ko ang mukha ng demonyo. Sabi niya hindi niya ako tatantanan at hindi ako magiging mag-isa. Mas madali na lang sumuko at hayaan ng demonyo na masunod ang gusto niya at magiging madali ang buhay mo sa mundo. Pero may impyernong kapalit. Wala, gusto lang naming ipaalala na hindi sinabi ng mga awtoridad na direktang ebidensya ng motibo ang mga post na ito sa kasong ito. At hindi rin sila opisyal na bahagi ng case file ng investigasyong kriminal. Hindi pa rin inlalabas ng otoridad ang pinaniniwalaang motibo ni Susan Avalon sa umano'y pagpatay sa 2 lalaki at kung bakit niya pinili ang araw at oras para gawin ang krimen. Tungkol sa susunod niyang pagdalo sa korte, tuloy pa rin ang mga kaso. Sa Hillsborough County, hinahabol nila ang parusang kamatayan. May status hearing siya sa Hulyo 9. Sa Manatee County, babalik siya para sa case management sa Hulyo 30. Wala pang petsa ng pag-ilitis sa alinmang kaso. Iyan po ang pagtatapos ng On The Case mula Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify at mapapanood na rin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa susunod.